Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati, tanaw ni Maya Reyes ang buong syudad. Ang mga ilaw na kumikinang sa baba ay parang mga bituin na abot kamay na niya. Para sa lahat, siya si Miss Althea Cruz, isang bilyonaryong investor mula sa Singapore, kilala sa talas ng isip at sa pagiging malamig sa negosyo, walang emosyon, laging nakapokus sa numero, sa resulta. Yan ang tingin nilang lahat. Pero sa likod ng mamahaling damit at matigas na ekspresyon, nandoon pa rin si Maya. Ang batang babae na laging nasa isang sulok, pinapangarap na balang araw ay kikilalanin din siya, hindi bilang anak sa labas, hindi bilang anino ng kanyang stepsister, kundi bilang si Maya. Napabuntong hininga siya, ang init ng hininga niya ay nag-iwan ng manipis na hamog sa salamin. Bumalik siya sa Pilipinas, hindi para maghiganti. Yan ang laging paalala niya sa sarili. Bumalik siya para isalba ang kaisa-isang bagay na iniwan sa kanya ng kanyang ama, ang kumpanya, ang legacy, ang pangalan na kahit kailan ay hindi niya lubusang naramdaman na sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isang tawag lang sa telepono, puno ng panghihinayang. "Patawarin mo ako, anak," sabi nito sa mahinang boses. Sana na ipaglaban kita." Ang mga salitang, yun ang naging gasolina niya sa loob ng maraming taon. Ginamit niya ang sakit para magsumikap. Ginamit niya ang pangmamaliit para tumaas. Nagtayo siya ng sarili niyang imperyo sa ibang bansa, sa paraang malinis, sa paraang tama. Pero ngayon, ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama ay unti-unti nang bumabagsak. Dahil sa kapabayaan, dahil sa maling pamamalakad ng kapatid niyang si Clarissa, ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Hindi niya hahayaang pati ang alaala ng kanilang ama ay sirain nito. Tinapos na niya ang araw sa opisina. Ang biyahe mula Makati papuntang Quezon City ay parang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Habang papalayo sa mga nagtataasang gusali, unti-unting nawawala ang anyo ni Miss Althea Cruz. Pagdating niya sa luma nilang bahay, ang bahay na lihim niyang binili pabalik, sinalubong siya ng pamilyar na amoy. Amoy ng lumang kahoy at mga alaala. Dito siya lumaki, sa maliit na guest house sa likod ng mansyon kung saan nakatira si Clarissa at ang ina nito. Dito, hindi siya si Miss Althea, ang CEO. Dito, siya lang si Maya. Nagpalit siya ng damit. Mula sa power suit, isinuot niya ang isang simpleng t-shirt at shorts. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang isang lumang litrato sa bedside table. Isang kupas na larawan niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama. Nakangiti sila pareho, pero may distansya sa pagitan nila. Yon ang nag-iisang litrato nila na magkasama. Ang tanging patunay na minsan, sa isang saglit, naging parte siya ng buhay nito. Hinaplos niya ang mukha ng ama sa litrato. "Nandito na po ako, Tay," bulong niya sa hangin. "Aayusin ko po ang lahat." May tumulong luha sa kanyang mga mata, pero mabilis niya itong pinunasan. Bawal ang emosyon, bawal ang kahinaan, lalo na bukas. Bukas ang unang board meeting niya bilang potensyal na investor. Bukas, haharapin niya si Clarissa. At bukas, makikilala niya ang mga taong tapat na naiwan sa kumpanya. Kasama na doon ang COO na si Marco Sandoval, ang lalaking kilala sa pagiging tapat sa kanyang ama. Kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Kailangan niyang mag-ingat dahil sa larong ito, hindi lang pera ang nakataya, kundi ang dignidad na matagal na niyang ipinaglalaban. Humiga siya at ipinikit ang mga mata, pero ang isip niya ay gising na gising. Pinaghandaan niya ang lahat ng posibleng mangyari. Ang mga tanong, ang mga pagdududa, ang mga patutsada ni Clarissa, handa na siya. O yun ang akala niya. Dahil may mga bagay sa buhay na hindi kayang planuhin, may mga puso na hindi kayang utusan, at may mga pagkikita na babago sa lahat. Pero sa gabing iyon, isa lang ang alam ni Maya, ang pangalang Althea Cruz, ang kanyang baluti. At hindi niya ito huhubarin hanggat hindi niya naibabalik ang halaga ng pangalang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang pangalang Reyes. Kinabukasan, sa loob ng malawak na boardroom ng Reyes Corporation, ang hangin ay malamig at formal. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Sa isang dulo, nakaupo si Clarissa, pilit na ipinapakita ang awtoridad na hindi naman niya talaga taglay. Sa tapat niya, kalmado at tahimik na nakaupo si Maya, suot ang kanyang baluting si Althea Cruz. Ang kanyang anyo ay simple pero matalim, isang itim na pantsuit na sumisigaw ng kapangyarihan.
Pinagmamasdan niya ang bawat miyembro ng board na naroroon. Ang iba ay mukhang kinakabahan, ang iba'y tila nag-aabang lang ng gulo. Alam ni Maya ang laro. Alam niya kung sino ang mga tuta ni Clarissa, pero wala siyang pakialam sa kanila. Isang tao lang ang kailangan niyang basahin ng tama, at wala pa ito sa silid. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok, may bahagyang pagmamadali pero hindi natataranta. "My apologies for being a minute late," sabi nito sa isang boses na kalmado pero may bigat. "I was just on a call with our plant manager in Laguna." Siya na siguro iyon, si Marco Sandoval. Hindi siya ang tipong papansin. Simple lang ang suot niyang barong, hindi gusot, pero halatang hindi bago. May dala siyang leather portfolio na mukhang gamit na. May ilang hibla ng puting buhok sa kanyang sentido na nagbibigay sa kanya ng itsura ng isang taong mas marami nang nakita kaysa sa edad niya. Naglakad siya papunta sa kanyang upuan sa tabi ni Clarissa. Tumango lang siya sa mga board members bilang pagbati. "Marco, you're just in time," sabi ni Clarissa, pilit nang ngumingiti. "I'd like you to meet our potential lead investor, Miss Althea Cruz, from Singapore." Doon lang napunta ang atensyon ni Marco sa kanya. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Walang paghanga, walang pagkagulat. Tanging isang matalas na pagsusuri na para bang sinusukat siya nito mula ulo hanggang paa. Tumayo si Maya at inilahad ang kanyang kamay. "Miss Cruz?" sabi ni Marco. Tinatanggap ang kamay niya. Ang pagkakahawak niya ay matatag. Hindi mahigpit na parang may gustong patunayan, hindi rin malambot. Sakto lang, isang pagkakamay ng isang taong sigurado sa kanyang ginagawa. "Mr. Sandoval," sagot ni Maya, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa silid. "I've read about you. I hope it was all good." Mahinang sagot ni Marco. Walang bakas ng kahit anong biro. Umupo na sila pareho. Nagsimula na ang meeting. Si Clarissa ang unang nagsalita. Ipinagmamalaki ang mga numero na halatang pinaganda lang para sa presentasyon. Habang nagsasalita si Clarissa, hindi dito nakatingin si Maya. Nakatingin siya kay Marco. Nakikinig ito ng mabuti, pero ang mga mata nito ay hindi nagsisinungaling. May nakikita siyang pagkadismaya, isang pagtitimpi. Parang alam na nito ang lahat ng kasinungalingang naririnig. Nang matapos si Clarissa, lahat ay naghintay sa sasabihin ni Althea. "Thank you for that presentation, Miss Reyes," simula ni Maya. Ang boses ay kontrolado. "Your revenue projections are optimistic." Ramdam niya ang pagbabago ng tensyon sa kwarto. "But I'm more interested in something else," patuloy niya. "I saw in your preliminary reports that you implemented a 30% budget cut on employee benefits and overtime pay across all departments 3 months ago." Natahimik ang lahat. Si Clarissa ay halatang nagulat sa tanong. Hindi ito ang inaasahan niya. "Well, that was a necessary cost-cutting measure," sagot ni Clarissa, nauutal. "To ensure the company's profitability." Hindi pinansin ni Maya ang sagot ni Clarissa. Ang mga mata niya ay nakatuon pa rin kay Marco. "Mr. Sandoval," tawag niya. "As COO, you oversee operations. What has been the effect of this cost-cutting measure on employee morale and production output?" Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong tungkol sa mga empleyado sa loob ng boardroom sa loob ng mahabang panahon. Nakita ni Maya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Marco. Tila hindi rin niya inaasahan ang tanong na iyon mula sa isang bilyonaryong investor na ang tingin ng lahat ay pera lang ang habol. Huminga ng malalim si Marco bago sumagot. "To be transparent, Miss Cruz," seryosong sabi niya, "morale is at an all-time low, and production has seen a 12% decrease in efficiency since the policy was implemented. We are losing skilled workers to our competitors." Ang sagot niya ay direkta, matapat, walang paligoy-ligoy, isang sampal sa mukha ni Clarissa at sa mga numerong ipinakita nito kanina. Nagustuhan yun ni Maya, hindi ang balita, kundi ang katapatan ng nagsalita. Kumunot ang noo ni Clarissa. "Marco, I don't think we need to air our dirty laundry here." She asked a direct question, Clarissa. Malamig na sagot ni Marco. Hindi inaalis ang tingin kay Maya. "She deserves a direct answer. This is part of due diligence." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Maya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Respeto. Para sa lalaking ito na hindi natatakot sabihin ang totoo, kahit pa ikapahamak niya. Nakita niya kung bakit pinagkakatiwalaan ito ng kanyang ama. Ang meeting ay nagpatuloy, pero nag-iba na ang daloy. Ang usapan ay hindi na lang tungkol sa pera at projections. Naging isang matalas na palitan ng tanong at sagot sa pagitan nina Althea at Marco. Tungkol sa operasyon, tungkol sa mga tao,
tungkol sa kaluluwa ng kumpanya. Bawat sagot ni Marco ay nagpapatunay sa hinala ni Maya. Siya na lang ang natitirang haligi na pumipigil sa tuluyang pagbagsak ng lahat. Siya ang nag-iisang tao sa silid na iyon na tunay na nagmamalasakit sa legacy ng kanyang ama. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang isipin, paano kung malaman nito kung sino talaga siya? Paano kung malaman nito na siya ang anak sa labas, na itinatago ng pamilya? Magbabago kaya ang tingin nito? Ituturing din kaya siya nitong isang pagkakamali tulad ng ginawa ng lahat? Iwinaksi niya ang mga isiping iyon. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Siya si Althea Cruz. At si Marco Sandoval ay isang importanteng piyesa sa kanyang plano. Kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Pero habang nagtatapos ang meeting at nagtama muli ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng lamesa, naramdaman ni Maya na hindi ito magiging madali. Dahil ang tiwala ng isang taong tapat ay hindi nabibili. Kailangan itong paghirapan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maya ang isang hamon na hindi kayang lutasin ng pera o kapangyarihan. Isang hamon na mangangailangan ng higit pa sa talino niya. Mangangailangan ito ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon, ang pagiging totoo. Pagkatapos ng meeting, isa-isang nagsilabasan ang mga board members. Nagiiwan ng mga bulungan at nagtatanong na tingin. Tanging sina Maya, Marco at Clarissa na lang ang naiwan sa loob ng malaking silid. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mga salitang binitawan kanina. Well, that was intense, sabi ni Clarissa, pilit na tumatawa para pagaanin ang atmosphere. Miss Cruz, you certainly don't pull your punches. Hindi ngumiti si Maya. Ang mga mata niya ay nanatili kay Marco, na abala sa pag-aayos ng kanyang mga papeles, tila iniiwasan ang kanyang tingin. I don't believe in wasting time, Miss Reyes. Malamig na sagot ni Maya. And to ensure no more time is wasted, I have a condition before we proceed with the full due diligence. Napataas ang kilay ni Clarissa. A condition? Yes, sabi ni Maya. Tumayo at naglakad palapit sa bintana, tinitingnan ang syudad sa baba. I don't just rely on paper reports. I need to see the operations firsthand. I need to feel the company's pulse. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. For the next few weeks, I will be working from here. I'll need a temporary office. Natigilan si Clarissa. Here? In this building? Specifically, dagdag ni Maya, at ang kanyang tingin ay lumipat kay Marco. Right next to the CEO's office. I need direct and immediate access to Mr. Sandoval. He will be my sole point of contact. All departments will report to him, and he will report to me. No filters. No delays. Ang hinihiling niya ay hindi lang isang opisina. Hinihiling niya ang kontrol. Alam ni Marco kung ano ang ibig sabihin nito. Siya ang magiging tulay, siya rin ang magiging bantay, at siya ang magiging nasa ilalim ng mikroskopyo kasama ng buong kumpanya. That's an unusual request, sabi ni Clarissa, halatang hindi komportable. It's a ₱1 billion investment, Miss Reyes, sagot ni Maya. I think my request is more than reasonable. Walang nagawa si Clarissa kundi pumayag. Of course, anything you need, Miss Cruz. We are an open book, sabi niya. Pilit ang ngiti. Marco, please see to it that Miss Cruz gets everything she requires. Tumango lang si Marco. Ang kanyang mukha ay mahirap basahin. Understood. Nang makaalis si Clarissa, naiwan silang dalawa ni Maya sa katahimikan. I hope this arrangement won't be too much of an inconvenience, Mr. Sandoval, sabi ni Maya. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumingin si Marco sa kanya. Sa wakas. The company needs this, Miss Cruz. My convenience is not a factor, sagot niya. Professional pero may distansya. May kung anong kirot na naramdaman si Maya sa sagot niyang yun, pero pinigilan niya ito. Good. Yun na lang ang nasabi niya. I'll see you tomorrow. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan si Marco na nakatayo doon, napapaligiran ng mga anino ng nakaraan at ng isang hindi tiyak na hinaharap. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, isang maliit na opisina na may pader na salamin ang inihanda sa tabi ng opisina ni Marco. Nang dumating si Maya, malinis na ang lahat. Isang lamesa, isang silya, at isang telepono. Walang personal na gamit, walang kahit ano. Sterile, malamig, tulad ng imahe na gusto niyang ipakita. Sa kabilang banda, ang opisina ni Marco ay puno ng buhay. May mga tumpok ng papeles sa isang gilid, isang whiteboard na puno ng sulat, at isang mug na may logo ng paborito nitong basketball team. Isang opisina ng taong nagtatrabaho, hindi ng taong nagpapakitang gilas lang,
Umupo si Maya at sinimulan na ang kanyang araw. Ang unang ilang oras ay napakatahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng pag-type sa keyboard mula sa magkabilang kwarto. Nakikita niya ang anino ni Marco sa salamin. Alam niyang nakikita rin siya nito. Para silang dalawang isda sa magkahiwalay na aquarium, magkatabi pero hindi nag-uusap. Ang komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng email. Mr. Sandoval, please send me the production reports from the last 6 months. Miss Cruz, attached are the files you requested. Formal, mabilis, walang palya. Pero ramdam ni Maya ang tensyon. Ramdam niya ang bawat paggalaw nito. Ang pagtayo nito para kumuha ng kape. Ang mahinang pagbuntong hininga nito habang tinitingnan ang isang report. Nakakabingi ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Bandang tanghali, may narinig siyang pagbabago sa tono ng boses ni Marco mula sa kabilang kwarto. Hindi na ito boses ng isang COO. Opo, kumain na po ako. Huwag na kayong mag-alala. Ang boses niya ay malambing at puno ng paggalang. Napatigil si Maya sa kanyang ginagawa. Sumilip siya ng bahagya at nakita niya si Marco na nakatalikod. Kausap ang ina nito sa telepono. Sige po, ingat po kayo dyan. I love you, ma. Pagkababa niya ng telepono, humarap siya at saglit na nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Mabilis na umiwas ng tingin si Maya, bumalik ang tingin sa kanyang laptop na para bang walang narinig. Pero ang init na naramdaman niya sa dibdib ay hindi niya mapigilan. Isang pamilyar na kirot ng pangungulila. Isang paalala sa init ng pamilyang hindi niya kailanman naranasan. Hindi niya namalayan na nakakuyom na pala ang kanyang kamao sa ilalim ng lamesa. Kinailangan niyang ipaalala sa sarili kung bakit siya naroon. Trabaho lang? Ito, si Marco Sandoval ay isang kasangkapan lang para sa kanyang plano. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Nagpatuloy ang araw. Nang mag-aalas 3 ng hapon, tumayo si Marco at kumatok ng bahagya sa salamin ng pinto ni Maya. Miss Cruz, sabi niya nang buksan nito ang pinto. Nandito na yung mga logistics files na hinihingi mo. Medyo makapal to. Just leave it on the table, sagot ni Maya. Hindi inaalis ang tingin sa screen, pero hindi umalis si Marco. May mga notes ako dyan sa gilid, sabi niya. Para mas madali mong maintindihan yung context, the numbers don't tell the whole story. Doon na napatingin si Maya sa kanya. Nakatayo lang ito sa may pinto, hawak ang isang makapal na folder. Thank you, sabi niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya sinasadyang nasabi ang pangalan nito. Marco. Natigilan silang pareho. Isang maliit na pagkakamali, pero parang isang malaking bato ang nahulog sa tahimik na tubig sa pagitan nila. Hindi ito pinansin ni Marco. Tumango lang siya. If you have questions, just let me know, sabi niya bago bumalik sa kanyang opisina. Pero naramdaman ni Maya ang pagbabago. Naramdaman niya ang unti-unting pagkabawas ng pader sa pagitan nila. Lumipas pa ang mga oras. Hindi na malaya ni Maya na mag-aalas 7 na ng gabi. Nagsimula nang umuwi ang mga empleyado sa labas. Ang paligid ay unti-unti nang tumatahimik. Nakita niyang nag-aayos na rin ng gamit si Marco. Tumayo ito, kinuha ang kanyang bag at naglakad papunta sa pinto. Pero bago ito lumabas, tumigil ito at lumingon sa direksyon niya. Nag-aalangan ito. Tila may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Pinanood lang siya ni Maya, naghihintay. Pero sa huli, umiling lang si Marco na parang kinakausap ang sarili at tuluyan nang umalis. Naiwan si Maya mag-isa sa kanyang malamig at tahimik na opisina. Tumingin siya sa orasan. Doon niya lang naramdaman ang gutom. Hindi siya kumain ng tanghalian. Naalala niya ang pag-aalangan ni Marco sa may pinto. Nagtataka siya kung ano ang gusto nitong sabihin. Marahil ay tatanungin siya nito kung kumain na ba siya. Marahil, isang maliit na bagay, pero sa puso ni Maya na sanay sa lamig at pag-iisa, ang posibilidad na iyon ay parang isang maliit na kandila. Isang maliit na liwanag sa gitna ng kadilimang matagal na niyang kasanay. Napabuntong hininga siya at ipinikit ang mga mata. This is going to be harder than I thought, bulong niya sa sarili. Ang kalaban niya ay hindi lang si Clarissa, hindi lang ang board, kundi ang sarili niyang puso na nagsisimula nang maghanap ng init sa isang lugar na hindi niya dapat asahan. Lumipas ang ilang araw ng puro formal na pag-uusap at pagpapalitan ng mga email. Ang bawat isa ay isang pag-aaral sa pagitan ni Maya at Marco. Natutunan ni Maya na may partikular na oras si Marco para sa kape sa umaga. Nalaman ni Marco na si Miss Cruz ay laging unang dumarating at huling umaalis. Mga maliliit na detalye na bumubuo ng isang larawan pero kulang pa rin sa kulay. Isang tanghali, nagpasya si Maya na gawin ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa halip na magpa-deliver ng mamahaling lunch sa kanyang opisina, tumayo siya.
Naglakad siya palabas. Nilagpasan ang executive lounge. Ang kanyang destinasyon, ang employee cafeteria sa ground floor. Nakita siya ni Marco mula sa kanyang opisina at bahagyang kumunot ang noo nito. Nagtataka. Sumunod ito ng may distansya. Pagpasok ni Maya sa maingay at abalang cafeteria, biglang tumahimik ang paligid. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang babaeng kilala lang nila bilang ang misteryosong bilyonaryang investor mula sa Singapore, nakapila para sa pagkain kasama nila. Agad na lumapit si Marco. "Miss Cruz, you don't have to eat here," mahinang sabi niya, may bahid ng pag-aalala. "I can have something sent up to your office." Umiling si Maya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "I want to see what your employees eat every day, Mr. Sandoval," sagot niya. "It's part of my assessment. The soul of a company is often found in its cafeteria, not in the boardroom." Pumila siya, kumuha ng tray, at nagpaturo kung ano ang ulam. Pinili niya ang simpleng sinigang na baboy at kanin. Nang makahanap siya ng isang bakanting lamesa at umupo, pakiramdam niya ay isa siyang kakaibang hayop sa zoo. Lahat ay sumusulyap, nagbubulungan. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging isang outsider. Ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Well, look who we have here." Napaangat ng tingin si Maya. Nakatayo sa harap niya si Clarissa, may mapanuyang ngiti sa labi. Kasama nito ang isang mas matandang babae, si Mrs. Elena Dominguez, isang board member na kilala sa pagiging tapat sa ina ni Clarissa. "Miss Cruz, what a surprise." Patuloy ni Clarissa, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga katabing lamesa. "Slumming it with the common folk? How charitable of you." Ang bawat salita ay may lason. Ngumiti si Mrs. Dominguez. "Oh, Clarissa dear, hayaan mo siya. Perhaps she's trying to get a feel for the local flavor. Though I must say, Miss Cruz, this food might be too simple for your sophisticated palate." Ang pangmamaliit ay hindi maitatago. Pinanatili ni Maya ang kanyang kalmadong ekspresyon. Ang baluti ni Althea ay nakasuot ng mahigpit. "On the contrary, Mrs. Dominguez," sagot niya sa malamig na tono. "The quality of food served to employees often reflects the management's regard for them. It's a key indicator of company health." Kumuha siya ng isang kutsarang sabaw ng sinigang at kalmadong isinubo ito. Hindi ipinapahalata na apektado siya. Pero habang ibababa na niya ang kanyang kutsara, isang nagmamadaling empleyado na may dalang tray ang hindi sinasadyang nabunggo ang gilid ng kanyang lamesa. Tumalsik ang isang baso ng orange juice. Direktang tumapon ito sa kanyang puting-puting silk blouse. Isang malaki at matingkad na mansa ng kulay kahel ang biglang lumitaw sa kanyang dibdib. Ang buong cafeteria ay natahimik. "Naku, ma'am! Sorry po. Diyos ko, pasensya na po," sabi ng empleyado, nanginginig sa takot. Ang mukha niya ay namumutla. Nakita ni Maya ang ngisi sa mga labi ni na Clarissa at Mrs. Dominguez. Ito ang sandaling hinihintay nila. Ang perpektong imahe ni Althea Cruz na bahiran. Sa isang saglit, nawala ang baluti. Ang unang lumabas ay ang takot sa mga mata ni Maya. Ang takot ng batang laging pinapagalitan kapag may nagagawang mali. Ang hiya ng pagiging sentro ng atensyon dahil sa isang kapalpakan. Pero nang makita niya ang takot sa mukha ng empleyado, isang bagay ang nagbago. Ang awa at pag-unawa ay nanaig. Huminga siya ng malalim at tumingin sa lalaki. "Okay lang," sabi niya. At ang boses na lumabas ay mas malambot, mas totoo. "Damit lang to. Are you okay? Hindi ka natapunan." Mabilis na lumapit si Marco, na kanina pa nanonood sa malayo. Inabutan niya si Maya ng isang malinis na panyo. Pagkatapos ay hinarap niya ang empleyado. "Okay lang yan, Rico," kalmadong sabi ni Marco. "Aksidente lang yan. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo." Ang autoridad sa boses niya ay banayad pero epektibo. Agad na naibsan ng tensyon. Umismid si Clarissa. "See? Some people just don't belong in certain places. Let's go, Tita Elena. I've lost my appetite." Naglakad sila palayo. Iniwan si Maya na nakaupo doon. Basang-basa ang damit at nararamdaman ang mga mata ng buong cafeteria. Hindi umalis si Marco sa tabi niya. "Huwag mo na silang pansinin," mahinang bulong nito. "Clarissa, ganyan na talaga yan." Isang simpleng pangungusap. Pero para kay Maya, ito'y isang pag-amin na nasa panig niya ito. Tumingin si Marco sa mansa sa damit niya. Napakamot ito sa batok, tila nag-aalangan. I have a spare barong in my office," alok niya. "Medyo malaki siguro sa'yo, but it's clean. Pwede mong ipatong para hindi halata hanggang makapagpalit ka." Ang alok ay simple,
praktikal, at hindi niya inaasahan. Isang tunay na gesto ng pagmamalasakit. Tumingin si Maya sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi lang ang COO ang nakita niya. Nakita niya ang isang mabuting tao. Isang maliit at totoong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang totoong ngiti na nakita ni Marco mula sa kanya. "Thank you, Marco," sabi niya. Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig ng natural. "I'd appreciate that." Ang nakakahiyang sandali na plinano ng kanyang mga kalaban ay naging dahilan pa para sa isang maliit na hakbang palapit sa isa't isa. Naglakad sila pabalik sa elevator. Si Marco ay nasa unahan ng bahagya na parang isang banayad na kalasag sa pagitan ni Maya at ng mga matang nakasunod pa rin sa kanila. Ang mga bulungan sa cafeteria ay hindi na panghuhusga. Napalitan ito ng pagtataka at isang bagong uri ng respeto. Walang nagsalita sa kanila habang nasa loob ng elevator. Tanging ang mahinang tunog lang ng pag-akyat nito ang maririnig. Pero ang katahimikan ay hindi awkward. Mayroon itong bigat ng isang bagay na mahalaga na kapapasok lang sa pagitan nila. Pagdating nila sa kanilang palapag, diretsyong binuksan ni Marco ang pinto ng kanyang opisina. "Pasok ka muna," sabi niya sa boses na mas malumanay kaysa sa karaniwan. Pumasok si Maya sa loob. Ang amoy ng kape at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakatapak siya sa personal na espasyo ni Marco. Nakita niya ang isang maliit na larawan sa gilid ng lamesa nito. Isang masayang matandang babae na sa tingin niya ay ang ina nito. Mayroon ding isang maliit na halaman sa bintana na halatang inaalagaan. Ang opisina niya ay isang tahanan. Ang opisina ni Maya ay isang hawla. Binuksan ni Marco ang isang maliit na aparador sa isang sulok. Mula roon ay kinuha niya ang isang kulay krema na barong, maayos na nakatupi. "Here," sabi niya. Iniabot ito sa kanya. "Pasensya na, pang-emergency ko lang to. But it's clean." Kinuha ito ni Maya. Ang tela ay simple, gusot mayaman, magaspang, kumpara sa sutla na suot niya, pero mayroon itong init. "Salamat," mahinang sagot niya. Tumalikod siya ng bahagya para isuot ito, ipinatong sa kanyang blusang may mantsa. Gaya ng inaasahan, malaki ito sa kanya. Ang mga balikat ay lagpas sa dapat kalagyan at ang laylayan ay abot sa gitna ng kanyang hita. Ang mga manggas ay masyadong mahaba. Sinubukan niyang itupi ang mga ito, pero nahirapan siya. "Teka," sabi ni Marco, lumapit ng dahan-dahan. "Ako na." Hindi na siya naghintay ng sagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang braso ni Maya at sinimulang itupi ang manggas. Ang kanyang mga daliri ay mainit at magaspang sa balat niya. Isang simpleng pagdampi, pero para kay Maya, na sanay sa distansya, ito ay parang isang kuryente. Napatigil siya sa paghinga. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niya lang itong tapusin ang ginagawa. Nang matapos ang isang braso, tumingin ito sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay malapit na ngayon. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Nakita niya ang sinseridad. "Hindi mo kailangang gawin yung kanina," bulong ni Maya, na parang isang sikreto. "Ang ipagtanggol ako." Umiling si Marco. Ang tingin ay hindi bumibitaw sa kanya. "Mali ang ginawa nila, Althea," sabi niya. Ang paggamit sa pangalan ay tila isang paalala sa kanilang sitwasyon. At si Rico, mabait na tao yon. Natakot lang. Hindi dapat ganun tratuhin ang mga empleyado natin. May idinugtong siya sa mas mahinang boses. "Your father, he would have done the same." Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Maya. Ang kanyang ama, ang dahilan kung bakit siya naririto. Sa isang saglit, nakalimutan niyang siya si Althea. Naramdaman niyang siya si Maya, ang anak na nakikinig sa isang papuri para sa kanyang ama. You really respected him, didn't you?" Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang malungkot na ngiti. "He was my mentor," sabi niya. "He taught me that this company is nothing without its people. Na ang tunay na halaga ay wala sa stock market kundi sa puso ng mga taong nagtatrabaho dito araw-araw." Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Isang aral na tila marami na ang nakakalimot. Ang mga salitang iyon ay isang panunumpa. Isang pangako na hindi niya iiwanan ang mga prinsipyong iyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Maya, hindi lang siya ang nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang kakampi na hindi niya alam. Isang kakampi na tapat hindi sa pangalan, kundi sa legasiya. Napatingin siya sa suot niyang barong. Ang damit na ito ay simbolo ng katapatan na iyon. Isang ngiti, isang totoong ngiti na walang halong pagkukunwari, ang gumuhit sa kanyang mukha. "It's a bit big," sabi niya.
At ang boses niya ay may halong amusement sa unang pagkakataon. Napatawa ng mahina si Marco. Ang tunog ay malalim at nakakaginhawa. Yeah, well, sabi niya, ang mga mata ay naglalaro. It looks better on you than it ever did on me. Ang papuri ay simple at hindi pambobola. Naramdaman ni Maya ang pamumula ng kanyang mga pisngi at mabilis siyang napayuko. Ang reaksyon ay hindi kay Althea. Ang reaksyon ay kay Maya. Salamat ulit, Marco. Sabi niya, itinatago ang kanyang ngiti. I should get back to work. Tumango si Marco, umatras ng kaunti para bigyan siya ng espasyo. Sige, sabi niya. If you need anything else, just knock. Lumabas si Maya sa kanyang opisina at bumalik sa sarili niyang mundo ng salamin. Umupo siya sa kanyang silya, pero hindi niya magawang tumingin sa mga numero sa kanyang screen. Ang kanyang atensyon ay nasa suot niyang barong. Inamoy niya ang manggas. Mayroon itong bahagyang amoy ng sabon at ng pagiging si Marco. Ang baluting suot niya kanina, ang mamahaling power suit, ay nabahiran at nasira. Pero ang barong na ito, isang simpleng damit na ipinahiram sa kanya, ay parang mas matibay na proteksyon. Hindi ito proteksyon laban sa mundo, kundi proteksyon laban sa lamig na matagal nang bumabalot sa kanyang puso. Mula sa kabilang kwarto, sumulyap si Marco. Nakita niya si Althea na nakaupo doon, nakasuot ng kanyang barong. Sa ilalim ng matapang na anyo ng bilyonaryong investor, nakita niya ang isang babaeng tila sa wakas ay nakahanap ng isang lugar kung saan pwede siyang huminga. At sa unang pagkakataon, hindi na pagdududa ang naramdaman niya para dito, kundi isang hindi maipaliwanag na pagnanais na protektahan ito. Hindi si Miss Althea Cruz ang investor, kundi ang babaeng nasa loob ng kanyang lumang barong. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw at gusto ninyong patuloy na manood ng mga susunod na video, pakiusap, mag-subscribe sa channel na ito, mag-iwan ng like at i-activate ang notification bell. Salamat sa panunood. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng isang bagong uri ng ritmo sa pagitan ni Maya at Marco. Wala na ang dating pormalidad na parang pader na yelo, napalitan ito ng isang tahimik na pag-unawa. May mga umaga na sabay silang magtitimpla ng kape sa pantry, nagpapalitan ng mga tango at maliliit na ngiti. Mukhang puyat ka, sasabihin ni Marco, napapansin ang bahagyang pamumula sa mga mata ni Maya. May tinapos lang na report, sagot ni Maya, hindi na ginagamit ang malamig na boses ni Althea. May mga hapon na mag-uusap sila tungkol sa mga bagay na hindi trabaho, tungkol sa traffic sa EDSA, tungkol sa bagong Korean drama na pinapanood ng nanay ni Marco, tungkol sa isang stray na pusa na laging tumatambay sa labas ng gusali. Maliliit na bagay, ordinaryong pag-uusap, pero para kay Maya na ang buhay ay laging tungkol sa malalaking plano at matataas na pader, ang mga sandaling ito ay parang sariwang hangin. Unti-unti, nakikita ni Marco ang babae sa likod ng bilyonarya. Nakikita niya kung paano ito ngumiti kapag nakakakita ng magandang balita tungkol sa mga empleyado. Nakikita niya kung paano ito kumunot ng noo kapag may numerong hindi nagtutugma. At nakikita niya ang lungkot na dumadaan sa mga mata nito kapag mag-isa itong nakatingin sa labas ng bintana. Pero habang lumalalim ang kanilang koneksyon, lalo namang tumitindi ang panganib. At ang panganib na iyon ay may pangalan, Clarissa. Nakikita ni Clarissa ang lahat. Ang mga ngitian, ang mga sandaling pag-uusap. At sa bawat ngiting nakikita niya, lalong lumalalim ang inggit at takot sa kanyang puso. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang sirain ang tiwalang nabubuo sa pagitan ng dalawa. Isang umaga, pagdating ni Maya sa opisina, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga empleyadong dati ay ngumingiti sa kanya ay umiiwas ngayon ng tingin. May mga nagbubulungan, pagdaan niya. Ang hangin ay puno ng tensyon at takot. Pumasok siya sa kanyang opisina at nakita niya si Marco na nakatayo sa gitna ng sarili nitong kwarto, nakatingin sa kanya mula sa salamin. Ang mukha nito ay seryoso. May bahid ng pag-aalala. Lumabas ito at kumatok sa pinto ni Maya. Althea? Sabi niya. Ang boses ay mababa. Can we talk? Mukhang kailangan nga, sagot ni Maya. Napansin ang kakaibang kilos ng mga tao sa labas. What's going on? Pumasok si Marco at isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim. I need to ask you something directly, simula niya. May kumakalat na balita sa buong kumpanya. Tumingin si Maya sa kanya, naghihintay. They're saying that your investment comes with a condition, pagpapatuloy ni Marco. Tila nahihirapang sabihin ang mga salita. A massive downsizing, 30% of our employees will be laid off. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maya, pero sa loob-loob niya, parang may
Tumusok na karayom sa kanyang puso. Let me guess. Malamig niyang sabi. Mass layoffs. At galing kay Clarissa ang balita. Hindi nakasagot si Marco, na siyang sagot na mismo. So it's not true? Tanong ni Marco, may pag-asa sa kanyang boses. Tumingin si Maya sa kanya, at ang sakit na nararamdaman niya ay lumabas sa kanyang mga mata. The fact that you have to ask, Marco, mahina niyang sabi, puno ng pagkadismaya. That's what's disappointing. Natigilan si Marco. Tinamaan siya sa sinabi nito. It's my job to protect them, Althea. Katwiran niya. I had to be sure. And what about me? Tanong ni Maya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Who protects me from accusations like this? I thought you knew me better than that. Isang malamig na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang init ng kanilang mga nakaraang araw ay biglang nawala, na parang ibinuhos ng isang timba ng nagyeyelong tubig. For the record, mariing sabi ni Maya ibinalik ang baluti ni Althea. My plan involves expansion, not downsizing. It involves investing in people, not firing them. You can tell that to everyone who's whispering behind my back. Tumalikod siya at umupo sa kanyang silya, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwang nakatayo si Marco, puno ng pagsisisi. Alam niyang nagkamali siya, dapat ay hindi siya nagduda, pero ang lason ni Clarissa ay epektibo. Nagawa nitong magtanim ng duda sa isip niya. Lumabas siya ng opisina ni Maya nang walang imik, at sa sumunod na mga araw, ang yelo sa pagitan nila ay bumalik. Mas makapal, mas malamig, puro trabaho, puro email, walang ngiti, walang kape. Pareho silang nasasaktan sa distansya, pero pareho ring masyadong may pride para unang gumawa ng hakbang. At si Clarissa, sa panunood mula sa malayo, ay ngumingiti. Hindi pa siya tapos. Isang linggo pagkatapos ng insidente, ipinatawag ni Clarissa si Marco at Maya sa kanyang opisina. Good morning, masayang bati niya. I have great news. To help facilitate a smoother transition with Miss Cruz's investment, I've hired an external consultant. May pumasok na isang lalaki sa opisina. Matangkad, gwapo, at nakasuot ng isang mamahaling suit. Everyone, this is Anton Valdez, pagpapakilala ni Clarissa. He's one of the best financial strategists in the country. Inilahad ni Anton ang kanyang kamay kay Maya. Miss Cruz, it's an absolute honor, sabi niya. May isang matamis na ngiti. I've been following your work in Singapore for years. You're a legend. Tinanggap ni Maya ang kamay nito. Professional pero walang interes. Mr. Valdez. Pagkatapos ay bumaling ito kay Marco. And you must be the famous Mr. Sandoval, the heart of the company. Tumangulang si Marco. Ang kanyang tingin ay matalas. Anton will be working closely with you, Althea. Sabi ni Clarissa, idinidiin ang pangalan. To help streamline your proposals for the board. I'm sure you two will get along splendidly. Ang plano ni Clarissa ay malinaw. Gusto niyang ipasok ang isang taong magiging hadlang sa pagitan ni Maya at Marco. At sa mga sumunod na araw, iyon mismo ang ginawa ni Anton. Lagi siyang nasa opisina ni Maya, laging nakasandal sa lamesa nito, tumatawa sa mga bagay na hindi naman nakakatawa. Althea, you're not just brilliant, you're also beautiful, sasabihin niya. Sapat na malakas para marinig ni Marco sa kabilang kwarto. Si Maya, na abala sa trabaho, ay hindi ito pinapansin. Pero si Marco, naririnig ang lahat. Nakikita niya ang lahat. At sa bawat tawa ni Anton, sa bawat paglapit nito kay Maya, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya maintindihan, isang inis, isang iritasyon. Napapatiimbagang siya habang nagtatype sa kanyang computer. Lumalakas ang pagpindot niya sa keyboard, protecting the company's interest. Bulong niya sa sarili, this guy is a snake. Pero alam niyang hindi lang iyon. May mas malalim na dahilan. Isang gabi, naabutan niyang nag-aayos na ng gamit sina Maya at Anton. Sabay na aalis. Let me treat you to dinner, Althea. Alok ni Anton. There's this new Michelin star place in BGC. Bago pa man makasagot si Maya, nagsalita si Marco mula sa kanyang pinto. Miss Cruz, sabi niya, ang boses ay formal at malamig. I need to review the final draft of the Laguna plant. Proposal with you. Tonight. It's urgent. Nagulat si Maya sa biglaang utos. Tumingin siya sa orasan. Halos 8:00 na ng gabi. Ngumiti si Anton. No problem, Marco. We can do it tomorrow. A lady needs to eat. Tumingin si Marco kay Anton. Ang mga mata ay nang aasar. The board needs it by 8 a.m. tomorrow. Pagsisinungaling niya. Unless you want to be the one to explain the delay, Mr. Valdez. Walang nagawa si Anton kundi umatras. All right. Duty calls?
Sabi niya kay Maya. Rain check then? Tumangulang si Maya, naguguluhan sa inaakto ni Marco. Nang makaalis si Anton, hinarap niya si Marco. What was that about? Akala ko ba tapos na yung proposal na yon? Hindi sumagot si Marco. Pumasok lang ito sa opisina ni Maya, isinara ang pinto at ibinaba ang mga blinds. Naiwan silang dalawa sa loob, napapaligiran ng katahimikan at ng tensyon na halos nahihipo na. Humarap si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng emosyon na hindi niya pinapakita kanina. Stay away from him, sabi niya sa mahinang boses, pero may bigat. Napataas ang kilay ni Maya. Excuse me? You don't get to tell me who I can or cannot have dinner with. He's not good for this company, sabi ni Marco. Or is he just not good for you? Hamon ni Maya. Nagkatitigan sila, ang bawat isa ay humihinga ng mabilis. Ang lamig na namagitan sa kanila sa loob ng isang linggo ay biglang nag-init. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Pag-amin ni Marco sa wakas, ang boses ay halos pabulong. He looks at you like you're a prize to be won. Natigilan si Maya. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na yon. And how do you look at me, Marco? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanya hanggang sa isang dangkal na lang ang pagitan nila. Ang amoy ng kape at ng pagiging siya ay bumalot kay Maya. I look at you. Simula niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Maya. And I see someone who deserves to be protected, not played with. Ang mga salita niya ay isang pangako, isang pag-amin. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina, nawala ang lahat. Nawala si Clarissa, nawala si Anton, nawala ang kumpanya. Ang natira lang ay silang dalawa. Dalawang taong parehong nasaktan, parehong nag-iingat, pero hindi mapigilan ang puso na maghanap ng kapareha. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Marco. Isang maliit na gesto, pero sapat na para basagin ang huling piraso ng yelo sa pagitan nila. I can protect myself, bulong niya. I know, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay lumambot. But you don't have to. Not all the time. Not with me. Ang gabi ay lumalim, pero para sa kanila, ang umaga ay nagsisimula pa lang. Kinabukasan, ang hangin sa pagitan ng kanilang mga opisina ay tila mas makapal at mas mahirap hingahan. Ang init ng nakaraang gabi ay naging isang alaalang pareho nilang iniiwasan. Si Marco ang unang sumubok na basagin ang yelo. Kumatok siya ng bahagya sa pinto ni Maya. Althea, mahina niyang tawag. About last night. I'm sorry, I was out of line. Hindi tumingin si Maya mula sa kanyang laptop. Ang baluti niya ay suot na suot niyang muli. It's forgotten, Mr. Sandoval. Malamig niyang sagot. Let's focus on the work. We have a deadline to meet. Ang paggamit niya ng Mr. Sandoval ay parang isang sampal, isang malinaw na pagtatakda ng hangganan. Napatango na lang si Marco, ramdam ang kirot ng pagtanggi. Of course, my apologies. Bumalik siya sa kanyang lamesa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa mga papeles na kailangan niyang tapusin. Nasaktan niya ito. At sa kagustuhan niyang ayusin, lalo lang niyang itinulak palayo. Para kay Maya, ang takot ang siyang nagtulak sa kanya na muling magtayo ng pader. Ang nararamdaman niya para kay Marco ay masyadong totoo, masyadong mabilis. Isa itong panganib sa kanyang misyon, isa itong kahinaan na hindi niya kayang harapin. Ang distansyang ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Clarissa. Nakita niya ang panunumbalik ng lamig sa pagitan ng dalawa at alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Kinahapunan, pinuntahan niya si Marco sa opisina nito. May dalang isang folder at isang pekeng, ekspresyon ng pag-aalala. Marco, can I talk to you for a second? Malumanay niyang tanong. Tumingin si Marco mula sa kanyang computer. Walang gana. I'm busy, Clarissa. This is important. Giit niya, isinasara ang pinto. It's about Althea. Umupo siya sa tapat ni Marco at binuksan ang folder. Sa loob, may mga dokumento. Isang background check na halatang may mga dinagdag at binawas. I did some digging, sabi ni Clarissa sa nag-aalalang boses. I was just being careful. This is a huge investment after all. Ipinakita niya ang isang papel. Her company in Singapore. It's real, but her personal records, they're almost too clean. Parang gawa-gawa lang, like the name Althea Cruz was created just a few years ago. Hindi umimik si Marco, pero ang isip niya ay bumalik sa sarili niyang mga duda. And then there's this, dagdag ni Clarissa, inilabas ang isang litrato. Isang lumang litrato ng isang party sa Singapore. Nandoon ang babaeng kamukha ni Maya, pero kasama nito ang isang grupo ng mga taong may kaduda-dudang reputasyon sa negosyo.
Ang litrato ay peke, isang magaling na pagkakagawa ng Photoshop. Pero sa sandaling iyon, hindi ito napansin ni Marco. "I'm not saying she's a criminal, Marco," sabi ni Clarissa puno ng pagkukunwari. "But she's hiding something, and she's using you to get what she wants. I'm just worried about you, about this company." Tumayo si Clarissa at tinapik ang balikat ni Marco. "Just be careful, please." Umalis siya, iniwan ang laso na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Marco. Hindi niya pinaniwalaan si Clarissa. Alam niyang may motibo ito. Pero ang mga ebidensya, kasama ng sarili niyang pakiramdam na may itinatago si Althea, ay lumikha ng isang malaking gulo sa kanyang isip at puso. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay ay unti-unting nabibitak. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Hinintay niyang umalis ang lahat ng empleyado. Pumunta siya sa opisina ni Maya. Nakatayo lang ito sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa baba. Ang anyo niya ay malungkot at nag-iisa. "Althea," tawag niya. Lumingon ito, bahagyang nagulat. "I need to ask you something," sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso at puno ng sakit. "And I need you to tell me the truth." Lumapit siya. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, naghahanap ng kasagutan. "Who are you? Really?" Ang tanong ay parang isang bomba na sumabog sa tahimik na silid. Natigilan si Maya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na, ang sandaling pinakakinatatakutan niya. Tumingin siya sa mga mata ni Marco. Nakita niya ang pagkalito, ang sakit, ang duda. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw na siya si Maya. Pero ang mga salita ay hindi lumalabas. Ang takot na matagal na niyang daladala ay parang isang kamay na sumasakal sa kanya. Paano? Kung sa oras na malaman niya ang totoo, iwan din siya nito? Paano kung kamuhian siya nito sa kanyang pagsisinungaling? Ang kanyang katahimikan ay naging sagot para kay Marco. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "I see," bulong niya, puno ng pagkadismaya. Umiling siya na parang kinukumpirma ang isang masamang hinala. "You know what hurts the most?" sabi niya. Ang boses ay basag. "It's not the secret. It's the fact that after all this, you still don't trust me enough to tell me." Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo ay parang isang karayom sa puso ni Maya. "Marco, wait!" Sa wakas ay nasabi niya. Pero huli na. Lumabas na ito ng pinto at isinara ito ng marahan. Ang marahang pagsara na iyon ay mas malakas pa kaysa sa isang malakas na kalabog. Ito ang tunog ng isang bagay na natatapos. Naiwan si Maya na nakatayo doon, nanginginig, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na tumulo sa kanyang mga pisngi. Ang relasyon na akala niya ay nagsisimula pa lang ay parang isang bahay na gawa sa buhangin, tinangay ng isang alon ng pagdududa. Sa sandaling iyon, ang pagbawi sa kumpanya ay parang walang halaga. Dahil ang taong nagparamdam sa kanya ng tunay na halaga ay nawala na. At kasalanan niya ang lahat. Lumipas ang 2 araw na parang isang walang katapusang gabi. Hindi sila nag-usap, hindi sila nagtinginan. Para silang 2 multo na naglalakad sa iisang pasilyo, umiiwas sa bawat isa. Ang sakit ay halos pisikal. Alam ni Maya na hindi niya kayang hayaan na lang na ganito matapos ang lahat. Kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Ang manatiling si Althea Cruz, ang bilyonaryang ligtas sa kanyang toreng gawa sa pera, o ang maging si Maya Reyes, ang babaeng handang isugal ang lahat para sa taong nagpatibok muli ng kanyang puso. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi. Hinintay niya si Marco. Naabutan niya itong papasakay na ng elevator. "Marco," tawag niya. Huminto ito pero hindi lumingon. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Maya. Ang boses ay mahina pero determinado. "I think we've said everything that needs to be said." Malamig na sagot nito. "Please," pakiusap ni Maya. Sa wakas, humarap ito. Ang mga mata nito ay pagod at walang emosyon. Dinala niya ito sa rooftop ng gusali. Ang hangin ay malamig at ang ingay ng syudad ay nasa malayo. "Hindi ko pa kayang sabihin sa iyo ang lahat," simula ni Maya. Nanginginig ang boses. "Pero gusto kong maintindihan mo kung bakit." Tumingin siya sa malayo, inaalala ang nakaraan. May isang batang babae, kwento niya. Lagi siyang sinasabihan na isa siyang pagkakamali, na ang pagkatao niya ay isang kahihiyan. Para mabuhay, natuto siyang magtago. Nagtayo siya ng matataas na pader sa paligid niya para walang makapasok. Dahil sa isip niya, kapag nakita ng mga tao kung sino, talaga siya sa loob. Aalis sila. Iiwanan siya. Tulad ng ginawa ng lahat. Tumingin siya kay Marco. Ang mga mata ay puno ng luha. Ang mga pader na, yun ang nagligtas sa kanya.
Pero yun din ang nagkulong sa kanya. For so many years, she's been so alone. Huminga siya ng malalim. And then you came, bulong niya. You didn't try to break down the walls. Dahan-dahan kang kumatok. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, gusto niyang buksan yung pinto. Pero natatakot siya. Pag-amin niya, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Natatakot akong kapag binuksan ko yon ng tuluyan at nakita mo ang lahat ng gulo sa loob, aalis ka rin. Ito ang kanyang katotohanan. Hindi ang kanyang pangalan, kundi ang kanyang puso. Hindi ang kanyang sikreto, kundi ang kanyang pinakamalalim na takot. Nakatitig lang si Marco sa kanya, pinakikinggan ang bawat salita. Ang galit at pagkadismaya sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa at ng awa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Maya. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang hesto na puno ng lambing, pinunasan niya ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi ako aalis, bulong niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Maya. Hinaharap ito sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon, sabi niya. At hihintayin kita, kahit gaano katagal, hihintayin kong maging handa kang buksan yung pinto. Sa ilalim ng mga bituin ng syudad, ang dalawang pusong nasaktan ay nagsimulang maghilom. Wala ng mga pader, wala ng baluti. Tanging 2 tao lang na sa wakas ay natagpuan ang isang lugar kung saan hindi na nila kailangang magtago. Sa piling ng isa't isa, dumating ang araw ng final board meeting. Ang hangin sa loob ng silid ay mas mabigat kaysa dati. Naroon ang lahat ng miyembro, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pag-asa at pag-aalinlangan. Si Maya bilang Althea ay nakaupo ng tuwid at kalmado sa isang dulo ng lamesa. Sa tabi niya si Marco tahimik, pero ang kanyang presensya ay isang matibay na suporta. Sa kabilang dulo, si Clarissa, ang kanyang ngiti ay matamis, pero ang mga mata ay puno ng lason. Alam ni Maya na ito na ang huling laban. Nagsimula ang presentasyon. Inilatag ni Maya ang kanyang komprehensibong plano para isalba at palaguin ang kumpanya. Bawat slide ay puno ng datos, bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Pero bago pa man niya ipakita ang kanyang huling slide, ang pinakamahalaga sa lahat, tumayo si Clarissa. That's a very impressive presentation, Miss Cruz, sabi niya. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. But it all hinges on one thing, trust. And how can we trust someone who isn't even honest about who she is? Lahat ng mata ay napunta kay Maya. Before we make a final decision, patuloy ni Clarissa, I think the board has the right to know who Althea Cruz really is. I have here a private investigator's report. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang boses ang pumutol sa kanya, kalmado pero matatag. That's enough, Clarissa. Lahat ay napalingon kay Marco. Nakatayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang tingin ay diretso kay Clarissa, pero ang kanyang mga salita ay para sa lahat ng nasa silid. For the past few months, I've worked side by side with Miss Cruz, simula niya. And yes, she's mysterious. She's guarded. Tumingin siya kay Maya, at sa mga mata niya, nakita ni Maya ang buong-buong tiwala. But in all that time, I have never seen her make a decision that wasn't for the good of this company and its employees. Nakita ko siyang kumain sa cafeteria kasama ng mga rank and file. Nakita ko siyang magpuyat para lang siguraduhing walang matatanggal sa trabaho. Nakita ko ang puso niya. Huminga siya ng malalim. I don't know everything about her past, but I know the person I see in front of me, and I trust her completely. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang panunumpa, isang pagtatanggol na hindi hinihingi ni Maya, pero siyang pinakakailangan niya. Ang lakas na ibinigay sa kanya ni Marco ay parang isang alon na tumangay sa lahat ng kanyang takot. Tumayo si Maya, ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Puno na ito ng pasasalamat at determinasyon. Ngumiti siya, isang maliit at totoong ngiti. Thank you, Marco, sabi niya. Pagkatapos ay humarap siya sa board. Mr. Sandoval is right. I have not been completely honest about my past. Pag-amin niya. Let me correct that now. Pumindot siya sa remote at lumabas ang huling slide sa malaking screen. Hindi ito graph o numero. Isa itong luma at kupas na litrato. Isang batang babae na may malungkot na ngiti nakatayo sa tabi ng kanyang ama. At sa ilalim nito isang pangalan. My name, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, is Maya Reyes. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakakabingi. Ang gulat sa mukha ni Clarissa ay hindi mababayaran. Ang lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang paninira ay gumuho sa isang iglap. Hindi dahil sa isang sigaw o iskandalo,
kundi dahil sa tahimik na pag-amin ng katotohanan. Ang tagumpay ni Maya ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sarili, sa tulong ng taong nagtiwala sa kanya kahit hindi pa niya kilala ang buong pagkatao niya. Pagkatapos ng meeting, ang desisyon ng board ay naging formalidad na lang. Ang kontrol sa Reyes Corporation ay naibalik sa tunay na tagapagmana. Naiwan sa opisina sina Maya, Marco, at isang talunang si Clarissa. "Why?" tanong ni Clarissa. Ang boses ay basag. "After everything, why did you still come back?" Tumingin si Maya sa kanya, hindi na may galit, kundi may awa. "I didn't come back for you, Clarissa," sagot niya. "I came back for him, for our father's legacy, something you almost destroyed." Sa halip na ipahiya pa ito, inalok niya ito ng isang bagay na hindi niya inaasahan. "The company will undergo a full audit. You will be held accountable for your mismanagement," seryosong sabi ni Maya. "But after that, if you're willing to start from the bottom, to really learn the business, there will be a place for you here, a small one. It's your choice." Umalis si Clarissa nang walang imik. Iniwan ang isang alok ng kapatawaran na marahil ay hindi pa niya kayang unawain. Nang silang dalawa na lang ni Marco ang natira, humarap si Maya sa kanya. Marco ay hindi na niya kailangang magpaliwanag. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Naiintindihan ko. Hindi si Althea Cruz o si Maya Reyes ang minahal ko." Bulong ni Marco sa kanyang tenga. "Minahal ko yung babaeng kumakain ng lugaw na parang yun na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Minahal ko yung babaeng umiiyak sa rooftop dahil takot siyang iwanan." Humiwalay ito sa yakap at hinawakan ang kanyang mukha. "Ikaw yun, noon pa man." Sa wakas, sa gitna ng gusaling dati simbolo ng kanyang sakit, naramdaman ni Maya ang tunay na pagiging malaya. Makalipas ang 1 taon, ang Reyes Corporation ay muling bumabangon, mas matatag at mas may puso. Pero ang kwento natin ay hindi nagtatapos sa boardroom. Nagtatapos ito sa isang maliit na karinderya sa isang eskinita sa Quezon City. Sa isang lamesang plastik, magkatabing nakaupo sina Maya at Marco, masayang kumakain ng sinigang. Wala na ang mamahaling suit ni Maya. Isang simpleng bestida na lang ang suot niya. Wala na ang seryosong mukha ni Marco. Napalitan na ito ng isang ngiting abot tenga. "Alam mo," sabi ni Maya habang tumatawa, "sa lahat ng fine dining na napuntahan ko sa buong mundo, dito pa rin talaga ang pinakamasarap." Ngumiti si Marco at hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. "Because here," sabi niya, "you're just Maya, and I'm just Marco, and that's all that matters." Sa huli, natutunan ni Maya na ang tunay na halaga ng isang pangalan ay hindi nakasulat sa isang birth certificate o sa gintong plake sa pinto ng isang opisina. Isinusulat ito sa puso, sa pamamagitan ng kabutihan, pagpapatawad, at pagmamahal na may kakayahang baguhin ang lahat. Ang yaman ay naging instrumento lang, pero ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaan at pag-ibig na sa wakas ay natagpuan nila. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, at gusto ninyong patuloy na manood ng mga susunod na video, pakiusap, mag-subscribe sa channel na ito, mag-iwan ng like, at i-activate ang notification bell. Salamat sa panunood.